sinasangkutan. Tama! Matulungan ang Marcos. Siya ang nananalaytay sa dugo niya. Totoo ba ang chismis? Sus, nakakaawa no? Ewan ko na lang kung hindi kayo mabingi dyan sa iyak ni nanay. Bakit? Akala niya mabait at makahirap si PBBM. Akala niya matulungin ang mga Marcos. Oo, yun ang pagkakilala po ng karamihan noong eleksyon. Pero nagkamali daw siya. Sus. Dahil nakikita po siguro ni nanay kung anong nangyari ngayon. Ang dami pong pangako na walay pa rin, hindi naramdaman. Baka naman na-traffic lang. Kasi 6 years naman yung Pangulo natin. Baka naman yung mga pangako niya ay na-traffic lamang. Baka matutupad din yan. Pero naman, yung mga mahihirap ngayon, hirap na. Gutom na. Sino bang hindi maawa dito kay nanay? Sige nga, kayo nga. Sinong hindi maawa dyan? Tapos ang sinisi niya, yung Pangulo. Nako. Dapat ba talagang masisi yung Pangulo? Or yung mga namumuno sa baba niya? Ganun lang. Baka kasi gusto talaga ni PBBM na tuparin yung mga pangako niya. Kaso yung nasa baba ng posisyon niya o nakapaligid sa kanya ay hindi niya kayang makontrol. Kasi ang sabi nila masyadong mabait talaga daw si PBBM. Mula pa noon, mahilig nga lang daw sa party-party. Yun ang sabi nila. Baka hindi niya makontrol. Baka iba yung nagko-control sa administrasyon ngayon. Kaya hindi niya kayang tuparin yung mga pangako niya. Diba? Marami pong mga inaasahan na pwedeng mangyari. Diba? Huwag tayong magbulag-bulagan. Yung iba dyan, ganito magtrabaho kayo. Nasabi mo yan. Kasi, andyan ka. Kung nagtrabaho ka ngayon na minimum wage, lahat ng minimum wage ngayon na may pamilya, iyak po. Dahil, magkano minimum wage ngayon? Magkano yung kilo ng bigas? Hindi lang bigas, yung ibang bilihin magkano? Diba? May paraan bang ginawa? Walay. Diba? Yung pinapakita na ayuda, iilan lang. Sa isang lugar lang, tapos na. Pang ilang araw lang din yun. Diba? Yun, doon po talaga ang una-unang hinahanap ng taong bayan. Maraming nagugutom. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, magtrabaho kayo. Marami namang, karamihan namang nagre-reklamo, nagtatrabaho. Yun nga lang, kulang na ang kinikita dahil sa mataas na bilihin. Tapos, ang sasabihin ng iba, sasabihin ng iba, lahat naman ganun kahit sa ibang bansa. Dito na tayo sa pinakamalapit na bansa, Malaysia. Baka may kakilala kayo, magtanong kayo sa bilihin doon. Lalo sa presyo ng bigas. Napakamura ng bigas doon. Bakit kaya? Napakalapit yan. Ibig sabihin, talo tayo sa diskarte ng Malaysia. At hindi natin pwedeng sabihin na naghihirap ang Pilipinas, walang budget. Nakikita nyo naman yung mga issue ngayon about sa pera na nailabas, umabot ang bilyon ang pinag-uusapan lalo sa Kongreso. Nung nakaraan may inilabas na ang lalaki ng mga sinahod, kahit presidential assistant may inilabas, ang lalaki ng mga sinahod. Pero ano sa Japan ano ni. Diba? Kayo, ano may masasabi niyo po dito kay nanay? Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.